May 2 milyong pasahero ang inaasang daragsa sa PITX para sa papalapit na undas. Malaking tulong daw ang inanunsyong wellness break ng mga estudyante para hindi magsabay-sabay ang mga pasahero. Nakatutok si Jonathan Andal. Inaasahan ng LTFRB na umpisa na ng exodus o pagbiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Wala na kasing klase matapos i-anunsyo ng DepEd ang wellness break sa public school sa bansa mula sa Lunes hanggang Huwebes. Special non-working day naman sa Biyernes. Sa November 3 na ang balik eskwela. Nakalib po ako sa trabaho. Ito po wala silang pasok eh. Simula 28 hanggang 31, puno na kami. Dapat sana inagahan nila na kasi ngayon, yung crowded ang tao ngayon dito. Tapos yung iba, mga fully book na. Makakasakay pa yung mga yan. Kahit 28, 29, 30, 31, ganun. Hindi naman yung giyahin ng Pasko tsaka bagong taon na marami. Itong undas, hanggang 3 araw lang halos ang fully book na. Ayon sa pamunuan ng PITX, nakatulong ang wellness break para di magsabay-sabay ang mga pasahero. Lalo't inaasahan nila ang lagpas 2 milyong pasahero mula October 27 hanggang November 4. Inaasahan natin, Monday pa lang, no, dadami na yung mga pasahero dyan, which is a good thing para at least hindi sila magkasabay-sabay on the 30 and the 31st and hindi tayo magkaroon ng congestion at ang pagpila ng mahaba. Sabi ng MMDA, kinausap na nila ang pamunuan ng SLEX at NLEX para makontrol ang trapiko. We do not want na magkaroon tayo ng standstill traffic dito just because na-choke yung palabas. Lagpas 2,000 traffic enforcers sa mga terminal, sementeryo at pangunahing kalsada sa Metro Manila hanggang November 3. Para hindi magkulang ang mga bus sa undas, nagbigay rin ng LTFRB ng special permit sa lagpas 800 pampasaherong bus sa 124 na ruta sa Metro Manila at Luzon papunta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magsusurprise inspection din daw ang LTFRB para tiyaking roadworthy o nasa maayos na kondisyon ang mga papasada. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. At kumustahin natin ang sitwasyon sa PITX kung saan inagahan na ng ilang pasaherong pagbiyahe para makaiwas sa siksikan at makamenos sa pamasahe ngayong undas. Nakatutok doon live si Von Aquino. Von? Ivan, ilang araw bago ang undas, marami ng mga pasahero ang maaga ng bumiyahe mula rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Inagahan na ni Edna ang pag-book ng tiket pa Albay. Medyo mura pa po pumasahe. Si Monica sinamantala ang maagang sem break ng mga anak at maaga ring bumiyahe pa Albay para sa undas. Sinamantala ko habang nakasim break yung anak ko. Kaya maluwag pa yung pagpapabook namin ng ticket. Ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, as of 2 p.m., umabot sa 89,633 ang foot traffic sa terminal. Hindi pa raw fully booked ang mga biyahe. Halos walang pila sa mga ticketing booth ng mga bus company na may biyaheng Bicol, Samar, Leyte at Bohol. Sa bus terminal na ito sa EDSA, marami na rin ang mga pasahero naghihintay ng kanilang biyahe pa Tacloban, Naga, Legazpi, Catanduanes at Sorsogon. Marami pa raw available na ticket. Para hindi po makipagsiksikan, ma'am. Ang hirap kasi pagsiksikan na yung na talaga, mga 31. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nagpatupad ng heightened alert status sa lahat ng airport sa bansa. Suporta ito sa direktiba ng Pangulo at ng Department of Transportation na gawing ligtas ang mga pasahero at panatilihin ang maayos na operasyon ng mga airport para sa undas. Mayroong malasakit help desks at medical teams sa lahat ng airport. Naka-heightened alert na rin ang lahat ng security personnel. Paalala ng CAAP sa mga pasahero, maging handa, alamin at sundin ang safety guidelines para sa ligtas na biyahe. Ivan, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga pasahero and as of 5 p.m., mabot na sa mahigit 120,000 yung bilang ng mga or foot traffic dito sa PITX. Ivan? Maraming salamat, Von Aquino. Inilagay sa makeshift na nicho ang mga buto sa bone chamber ng sementeryo sa Bogo City, Cebu, nakasamang nasira ng lindol noong Setyembre. Mula sa Bogo, Cebu, nakatutok live si Fe Marie Tumabok ng GMA Regional TV. Fe? Ivan, matapos ang magnitude 6.9 na lindol dito sa Northern Cebu noong September 30, bakas ang matinding pinsala na dinulot nito dito sa malaking sementeryo ng Bogo City na epicenter ng lindol.
Sira-sirang puntod at bitak sa mga nitso. Ganito ang dinatnan ng mga bumisita ngayong araw sa Corazon Cemetery sa Bugos City, Cebu, para sana maglinis ng puntod bago ang undas. Hindi nakaligtas ang sementeryo sa magnitude 6.9 na lindol nitong Setyembre. Wala naman ang buong araw nitong linggo pero hindi ito alintana ng ilan sa mga pamilya dito sa Bugos City. Ilan sa mga libingan ang gumuho. Dahil mag-iisang linggo na lang at gugunitain na ang araw ng mga patay, inuna muna nila ang pagsasaayos nitong mga libingan. Ang ayuda na para sana sa nasirang bahay ng pamilyang Balante, ginamit muna sa pagsasaayos ng nasirang puntod ng yumaong padre di pamilya. Dapat ang kalagkalag nga. Di dahil na ito, doon naman po gihinabang mo na lang magigasto. Gigasto naman. Ang hinabang utang aparato sa inyo ang balay? Dire na lang. Ayon sa caretaker ng sementeryo, sinabihan na nila ang kaanak ng mga yumaong nasira ang puntod, bunson ng lindol. Pero karamihan daw sa kanila ay hindi pa dumadalaw. Nasira rin ang bone chamber sa lindol. Kaya ang mga buto inilipat muna sa tinatawag na payag-payag. Wala ginibayad ang sa payag-payag. Kanang sa tagtungod rigid na siya nga pamaagi kay kana diha nga luna nga gibutangan sa payag, gihog na siya libre para sa katong walay kaabot sa Boncember ba. Sa Corazon Cemetery rin nakalibing ang karamihan sa mga nasawi dahil sa lindol. Kabilang ang 11 magkakamag-anak at magkapitbahay na nadaganan ng mga gumuhong bato at lupa sa Barangay Binabag, Bugos City. Sa Roman Catholic Cemetery sa Calasiao, Pangasinan, nagsisimula na ring dumagsa ang mga nagpapalinis ng mga nitso. Sa Lawag City, Ilocos Norte, may mga naglilinis na rin sa sementeryo. May dumalaw na kaanak ng yumaon na dismayado dahil tinambakan ng lupa ang puntod ng kaanak. May mga mausoleo ring nabalot ng damo at tinapunan ng mga basura. Sa Rizal, inaasa nga abot sa 400,000 ang bibisita sa mahigit 80 sementeryo sa buong probinsya. Sa Coronadal City, South Cotabato, kaunti pa lang ang mga bumibisita at naglilinis ng puntod dahil maulan. Pahirapan din ang paghahanap sa mga puntod na natabunan ng mga putik, bato, buhangin at basura. Ivan, mula pa noong nakaraang linggo, abala na ang pamunuan nitong sementeryo sa pagsasaayos bilang paghahanda ng undas. Yan muna ang latest mula rito sa Bugos City, Cebu. Balik sa inyo, Ivan. Maraming salamat, Femarin Dumabok ng GMA Regional TV. Bago ang undas sa Sabado, ramdam na ang dagsa ng mga dalaw sa mga pangunahing libingan ng Maynila. At mula sa Manila North Cemetery nakatutok live, si Jonathan Anday. Jonathan. Ivan, mag-aalas 6 ng gabi, magsasara na itong Manila North Cemetery. Unti-unti na nagsisilabasan yung mga dumalo kanina. Pero kanina, dagsa po yung mga dumalo rito. Nasa 30,000 sa taya ng pamunuan ng Manila North Cemetery. Pero ang inaasahan talaga nila, aabot to ng 2 milyon hanggang sa November 2. Dumagsa kanina ang mga dumalaw sa Manila North Cemetery. Ang ilang ayaw maglakad, dubalaw na ngayong pwede pang pumasok ang mga sasakyan. Sakit na tod. Mga November 1, dati na-try nyo na pumunta dito? Oo, na-try na namin. Kaya lang, ang hirap pumunta. Tapos ang layo ng nilalakad namin. From dun sa, malayo pa sa gate. Doon kami nagpa-park. May mga nakahanda ng wheelchair sa mga mangangailangan nito. Bigat din ang traffic sa loob ng sementeryo. Simula Miyerkules, bawal na munang pumasok ang mga sasakyan rito. Nagulat kami kahapon, tsaka ngayon. Ang expect namin, mga 29 pa masisimula ang datingan. Siguro inisip na rin nila na mas maaga, mas maganda. Last minute na rin ang paglilinis ng mga puntod na hanggang bukas na lang pwede. Nakakailang puntod po kayo? Siguro mga 10 ganyan. Sa ilang araw? Sa isang araw? Tapos 1.5? O sumugano, 10,000 sa isang araw? Naman pulat na gano'n na 1,000 eh. Kamukha na isang litsong ganyan, babayaan ka 500. Oh. Si Rufina nagtirik ng mga kandila sa puntod na walang lapida. Natabunan na kasi ng mga pinagpatong-patong na puntod ang libingan ng kanyang 17-day-old baby na pumanaw noong 2014. May nagalok raw na ilipat ito sa tinatawag na apartment pero tumanggi sila dahil may kontrata at bayad. Kasi lilipat din yun pag hindi namin nabayaran. Pagdating ng due date, wala kami dito. Hindi na namin siya alam kung saan namin pupuntahan.
May website ang Manila North Cemetery para sa paghahanap sa mga puntod. Sa 1 milyong nakalibing dito, 400,000 na pangalan pa lang ang nasa website. Hanggang kanina tuloy-tuloy ang pag-encode ng mga impormasyon mula sa sira-sira at inaanay ng talaan ng mga patay. Nilagyan din ng air-conditioned units ang isang gusali ng kolumbaryo sa sementeryo. At dahil air-conditioned na itong kolumbaryo, bawal na pong magtirik ng kandila dito sa loob. Ang pwede na lang dito sa labas. Meron ditong candle stand kung saan pwede lang magtirik ng kandila yung mga tao. Kanina, sunod-sunod ang mga humahabol na maglibing, lalo't hanggang sa Martes na lang muna ito pwede at bawal sa mismong undas. May nakunan din kaming nagpapatugtog ng loudspeaker sa ibabaw ng puntod. Bawal yan at kukumpiskahin, sabi ng pamunuan ng sementeryo. Bawal din magdala ng alak, baraha, matatalim na bagay, pati ng mga alagang hayop. Ang mga bawal sa Manila North Cemetery, bawal din sa Manila South Cemetery. Umaga pa lang umabot na sa 7,000 ang dumalaw doon. Ngayon ang huling araw para maglinis ng mga puntod doon. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, sa November 1 nila inaasahan ng dagsa ng mga dadalaw. Inaasahan ko yan na tunga uno. Siguro maaga pa lang, pagkabukas kakapal na ng todo yan. Lalo pag gumanda yung panahon. Abiso po sa mga motorista sa darating na Huwebes hanggang umaga ng Lunes ay isasara po sa daloy ng trapiko ang ilang bahagi ng Blumentritt, Dimasalang, Maseda at southbound lane ng Dimasalang Bridge at Aurora Boulevard sa paligid ng Manila North at Chinese Cemeteries. Magpapatupad dyan ng rerouting ang Manila Police District. Dito po sa Manila North Cemetery, 6 a.m. hanggang 6 p.m. bukas itong sementeryo. Pero sa Miyerkules hanggang sa Linggo, 5 a.m. to 9 p.m. na ang operating hours nito. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal.